Napabuntong hininga si Sarah nang matapos niya ang paggawa ng gown. Order yon ng isang kilalang tao sa kanilang lugar. May sarili siyang butik kung saan naroon ang mga nagawa niyang gown. Madalas doon na rin siya natutulog dahil may kwarto naman siya. Mami, nandito na po ako! Sigaw ng batang si Dylan at kasama nito ang kakambal na si Damien. Excited na tumatakbo ang mga ito palapit sa kanya. Oh, mga anak, kayo pala yan. Sinundo kayo ng Lola Beth nyo? Tanong niya. Ang tinutukoy niyang Beth ay ang kanyang ina na siya nagsusundo sa dalawa dahil marunong naman itong gumamit ng tricycle. Opo, Mami. Nauna na po siya sa bahay dahil nagluluto pa siya ng lunch nila. Sagot ng panganay na si Damien. Tapos na po ba ang dinodrawing niyo, Mami? Tanong naman ni Dylan. Oo, tignan niyo. Maganda ba ang drawing ni Mama? Tanong ni Sarah. Sobrang ganda po, Mama. Kasing ganda niyo po. Napangiti na lamang siya. Kahit mag-isa niyang itanaguyod ang kanyang kambal, nakaya naman niya yon. Salamat sa kanyang magulang na tinulungan siya. Bigla niya naalala ang ama ng kambal kung saan kailangan na kailangan niya ito noong panahon na ipinagbubuntis niya ang kambal. Sorry, Sarah. Pero kailangan kong gawin to para kay Dad. Maghiwalay na tayo. Mami, okay ka lang? Tanong ni Dylan. Mula sa pag-iisip ng malalim, bumalik sa kasalukuyan si Sarah. Ngumiti siya sa anak sabay ng paggulo ng buhok niya rito. May naisip lang si Mami. Ligpitin ko lang ang kalat ko, ha? At uuwi na tayo ng bahay. Bibili tayo ng paborito niyong pizza. Kanta talon ng kambal at nag-apir pa ang dalawa. Natawa na lamang si Sarah sa inasal ng dalawa. Masayahing bata ang kambal. Nang matapos siya sa ginagawa, tumayo na siya. Let's go, mga anak. Nang makabili sila ng pizza, umuwi na rin sila ng bahay. Pagdating roon, kaagad na sinalubong ng kambal ang kanilang lola. Lola, nandito na po kami. Niyaya na sila ng ginang na kumain na. Habang kumakain, biglang tumawag ang kaibigan niyang si Jade. Jade, bakit? Sarah, may bago kang kliyente. Mabuti na lang at kilala ko ang isa sa mga magiging bridesmaid niya. Kaya nirecommend kita sa kanya. Sagot ni Jade. Salamat Jade sa opportunity. Isa ka talaga mabuting kaibigan. Sinabi ng kaibigan na bukas daw ang meet up nila. Pumayag naman siya. Napangiti siya. Mabuti na lang at may susunod na siya racket. Kinabukasan, nagpunta si Sarah sa meeting place nila ng kanyang kliyente. Sa isang restaurant yon. Good afternoon, ma'am. Bati niya sa kliyente na makalapit siya sa mesa nito. Binati din siya nito pabalik. Ano pong may paglilingkod ko, ma'am? Tanong ni Sarah. Malapit na kasi ang wedding namin ni Aldrin. Gusto ko, ikaw ang magiging wedding organizer namin dahil sabi ni Jade magaling ka daw. Napangiti si Sarah sa sinabing yun ng babae at nagpasalamat. Pero natigilan siya sa sinabi nito dahil yung pangalan ng lalaking pakakasalan nito ay kapangalan ng kanyang ex. Naroon na naman ang kirot sa kanyang dibdib. So, kailan po ang kasal, ma'am? Para maisettle na po natin ang mga dapat pag-usapan? Tanong ni Sarah. 2 buwan na lang pala ang natitira sa wedding nito. Pinag-usapan nila ang mga detalye ng kasal. So, kaya mo bang matapos within 2 months? Kayang-kaya po. Matapos maisettle lahat, umalis na rin si Sarah. Naging exciting para kay Sarah ang bago niyang racket. Mas malaki kasi ang komisyon niya rito. Kaya naman mas pinagbuti niya ang mga ginagawa. Mami, new project niyo po? Tanong ni Damien nang makita siya nagdodrawing na naman. Oo naman anak, para may pera si Mami at may maibili siya ng pagkain natin. Sagot naman ni Sarah. Mama, pagod ka na po ba? Kasi wala po kaming papa na kasama niyo po sa pagtatrabaho. Ano ka ba anak, ayos lang yun sa akin. Tsaka kayang-kaya ni Mama na buhayin kayo. Hindi niyo na kailangan si papa niyo. Hayaan po ninyo kapag malaki na po ako, magtatrabaho ako at hindi niyo na kailangan magtrabaho. Nangangarap na sabi ni Damien. Ibinuka ni Sarah ang kamay sa harap ng anak. Halika nga dito anak, yakapin ka ni Mami. Lumapit naman si Damien at niyakap siya. Hinalikan niya sa noo ang anak. Kasama kasi ni Dylan ng lola dahil may pinuntahan sila. Hindi naman sumama si Damien kasi mas gusto nito na bantayan siya dahil wala silang pasok sa school. Salamat anak. Napakaswerte ko talaga dahil meron akong kambal na sobrang babait. Lumipas pa ang mga araw at naging abala si Sarah sa pagkikita sa mga supplier at iba-iba para sa kliyente niya. Tinatapos na rin niya ang drawing ng gown ng babae. Ma'am, pwede po ba kayong pumunta sa butik ko mamaya? Tanong ni Sarah.
Sumagot naman ang babae na pwede raw. Siya naman ay inihanda na ang mga gagamitin pansukat rito. Ilang sandali lamang dumating na ang babae. Hindi maiwasang ma-insecure ni Sarah sa ganda nito. Napakaputi at talagang pang-artistahin ng ganda. Pasensya ka na't late na akong nakarating. Nagpunta pa kasi ako sa opisina ng fiancé ko. Kaso busy siya. Para nagsisisi ata na pakakasalan niya ako. Pagsusumbong ng babae. Hindi naman po siguro ma'am. Baka busy lang po talaga siya. Sayang at hindi ko po mamimit ang fiancé niyo para sana masukatan ko na rin siya. Hayaan na nga natin siya. Kung pupunta siya rito, edi mas maganda. Pero kung hindi, ayos lang naman. Ngumiti si Sarah. Ramdam niya ang sakit sa mga mata ng babae. Alam niya yon dahil isa siyang babae. Masakit yung hindi man lang nag-abala ang fiancé nito nang samahan siya kahit busy ito sa trabaho. Hindi mo ba sasamahan ng girlfriend mo na pumunta sa wedding coordinator? Tanong ng kanyang ama na si Alex. Natigil sa ginagawang pagtipa sa computer si Aldrin at tumingin sa ama. Alam niyo naman na una pa lang ayoko siya pakasalan, di ba? Kayo lang naman na nagpumilit na pakasalan ko siya. Seryosong sabi ni Aldrin tsaka muli nagtipa sa keyboard. Alam mo kung bakit ko to ginagawa, Aldrin? Para din ito sa kumpanya at sa'yo. Para din ito sa ikabubuti mo. Sigaw ni Alex. Iniwan ko ang babaeng mahal ko para sa inyo. At ngayon gusto niyo pa akong ipakasal sa babaeng hindi ko mahal. Naiinis na sabi ni Aldrin. Tinignan siya ng masama ng ama. Gawin mo kung anong gusto ko, Aldrin. Puntahan mo doon si Jessica at samahan mo kung ayaw mong mawala sa iyo ang kumpanya. Tandaan mo, mapapasayo lang yan kung susundin mo ang mga utos ko. Pagkasabi nun, tumalikod na ang lalaki at umalis sa kanyang opisina. Hindi maiwasang maikuyom ni Aldrin ang kanyang kamao. Hindi niya hahayaan na maging sunod-sunuran lamang siya sa kanyang ama. Sa ngayon, pagbibigyan kita dad, pero sisiguraduhin ko na hindi matutuloy ang kasal. Tumayo na si Aldrin at lumabas ng opisina. Magtutungo pa siya sa butik. Pagdating doon, pinatuloy siya ng sales lady. Nang makapasok, napatingin-tingin siya sa mga nakadisplay. Hanggang sa mapunta siya sa isang gown na pamilyar sa kanya. Ganito-ganito ang itsura ng gown na design ni Sarah. Siya kaya may gawa nito? Tanong ni Aldrin sa sarili. Nag-ikot-ikot pa siya hanggang sa marinig niya ang pamilyar na boses na kahit tagal na niyang gustong marinig. Busy lang po siguro ang fiancé niyo, ma'am. Baka sa susunod sasama na po yon. Alam niyo naman po ang mga lalaki, puro busy mga yan. Tugot naman ni Sarah. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso ng mga sandaling yon. Si Sarah ba yon? Dahan-dahan siya tumingin sa pinanggalingan ng boses at nakita si Sarah na kausap ang fiancé niya. Napatingin sa kanya ang kanyang fiancé. Oo, nandito na pala si Aldrin. Mukhang balak ata niya akong supresahin kaya hindi na siya nagpasabi. Nakangiting sabi ni Jessica. Napatingin sa kanya si Sarah. Napaawang ang kanyang labi at nalaki ang mga mata na makita siya. Hindi niya akalain na magkikita pa sila ng ex niya na iniwan dahil mas pinili niya ang kumpanya kesa rito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sarah na makita si Aldrin. Hindi niya akalain na makikita niya roon ang binata. Mas lalo itong gumwapo at naging makisig sa paglipas ng taon. Sandali, ipapakilala kita sa fiancé ko. Aldrin, halika rito. Ipapakilala kita sa wedding coordinator at gown designer ko. Masiglang sabi ng babae. Napatingin sa kanya si Aldrin. Napalunok siya sa paraan ng pagkatitig nito sa kanya. Siya na ang nag-adjust. Baka makahalata ang babae sa paraan ng pagkakatingin nila sa isa't isa. Good afternoon, Sir Aldrin. May sketch na po pala ako para sa barong ninyo. Nakangiti niyang sabi. Mukhang nakaramdam naman si Aldrin at ngumiti ito sa kanya. Pwede ko ba makita? Tanong nito. Kagad naman siya nagpunta sa kanyang opisina at kinuha ang sketch sa kanyang cabinet. Bumuntong hininga muna siya. Kaya mo to, Sarah. Trabaho lang, walang personalan. Big client to. Pampalakas loob ni Sarah sa sarili tsaka lumabas ng opisina. Ngunit nang makalabas na siya, nagulat na lamang siya na makita si Aldrin na mag-isa sa labas. Napatingin sa kanya ang binata. Sir, nasan po si Ma'am Jessica? Tanong ni Sarah. Lumabas lang saglit dahil may kinuha sa akin sasakyan. Kamusta ka na, Sarah? Tanong ni Aldrin habang matiim na nakatitig sa kanya. Nagbaba siya ng tingin. Aldrin, sana trabaho lang at walang personalan. Kung ano man ang mga nangyari noon, tapos na yon. Masama bang kamustahin ka? Sarah, masama bang kamustahin ang ex-girlfriend ko? Tanong ni Aldrin. Nag-iwas siya ng tingin. Mabuti na lang at pumasok na si fiancé at mabilis na iniabot kay Aldrin ang tubig nito.
Hindi niya maiwasang madismaya. Sa tingin niya ay inutusan nito ang babae para makausap siya. "Oh, kamusta ang pag-uusap niyo?" Tanong ni Jessica. Nakangiting humarap siya sa babae. "Ipinakita ko na po sa kanya yung sketch at mukhang nagustuhan naman po ni sir." "Mabuti naman kung ganon. Ako nga din nagustuhan ko yung sketch." Magaling na gown designer si Sarah. Kita ko ang mga gawa nito dito sa butik at sigurado ako na magiging successful siya. Swerte ng kanyang boyfriend. Tama, swerte nga siya dahil napakagaling niya. Nagpasalamat siya sa dalawa na makaalis sa mga ito na paupo siya. Mahirap para sa kanya na nakaharap ang ex niya, lalo na ngayon na ikakasal na ito sa ibang babae. Sa dami-dami ba naman na pwedeng maging kliyente? Bakit siya pa? Talaga ba sinusubok ako ng panahon? Napakagatlabi si Sarah. Hindi sinasadya na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kasalukuyan na binibihisan ni Sarah ang kambal para sa pagpasok sa paaralan at siya naman ay pupunta sa kanyang butik para magbukas. "Mama, bakit po kayo malungkot?" Tanong ni Damien. Napatingin siya sa anak. Halata na ba na iniisip niya ang mga nangyari noong isang araw kung saan nakita niya si Aldrin at ang fiancé nito? Wala to anak. May naisip lang si Mama na nakakalungkot." Kaila niya. "Si Papa po ba? Di ba nakakalungkot po yung iniwan niya tayo?" Tanong ni Dylan na isinusuot ang slacks nito. Natigil siya sa sinabi ng anak. "Hindi Oo, naging malungkot ako noong iniwan niya tayo. Pero masaya ako dahil may dalawang anghel ako." Nakangiti niyang sabi. "Mama, pwede po bang magtanong?" Tanong ni Damien. "Ano yun anak? Sabihin mo lang." "Pwede po ba namin makilala ang aming tatay?" Tanong ni Damien. Napatitig siya sa mga anak. Kita sa mukha ng mga ito ang kaseryosohan na gusto nito makilala ang ama at tinasikaso ang mga bag ng mga ito para tignan kung naroon na ang mga gamit ng kambal. "Bakit naman gusto niyo pa makilala ang tatay niyo? Iniwan niya ako, di ba? Dapat hindi na natin siya iniisip kasi hindi na siya parte ng buhay natin." Wika ni Sarah. "Pero Mama, gusto po namin makilala si Papa. Naiinggit po kasi kami sa mga kaklase namin. Lagi po kasi kami tinutokso sa school na wala kaming papa." Sagot naman ni Dylan at napasimangot. Napabuntong hininga siya. Hindi rin biro ang pinagdadaanan ng kambal at naiintindihan niya yon. Mahirap ang lumaking walang ama. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang kanyang mga anak. "Anak, patawarin niyo sana ako Pero hindi niyo na makikita pa ang papa niyo dahil may pamilya na siya. Nandito naman ako para maging ina't ama niyo, di ba?" Tanong ni Sarah. Hindi naman umimik ang kambal. Isinukbit ng mga ito ang kanilang bag. Sabay-sabay na silang umalis ng bahay. Pagdating ni Sarah sa kanyang butik, kaagad niyang inasikaso ang gown ni bride. Tinignan niya kung may nakaligtaan ba siya sa mga plano. Kumontak na rin siya ng mga supplier at iba pa para sa kasal. Napapuntong hininga siya na makapasok sa kanyang opisina. Kadarating lang niya kasi galing sa isang meeting niya ng isa sa taga-supplier ng drinks. "Nakakapagod ang araw na to. Parang deserve kong kumain sa restaurant Sabi ni Sarah sa sarili. Napatingin siya sa pinto na sumungaw roon ang ulo ng sales lady niya na si Vivian. "Oh, Vivian, may kailangan ka ba?" Tanong ni Sarah. "Ma'am, may gusto pong kumausap sa inyo." Sagot ni Vivian. Nagsalubong ang kilay niya. Sino ang kakausap sa kanya ngayon? Gayunpaman, tumayo na siya. "Pakisabi, hintayin lang ako sa labas." Tumango si Vivian at umalis na. Siya naman ay lumabas na rin ng opisina para makita kung sino ang tinutukoy ni Vivian. Nakita niya ang isang lalaki na nakaupo at nakatalikod habang tinitignan ng mga magazine na nakasalansan sa shelf. Natigilan si Sarah nang pumihit pagharap ang lalaki. Walang iba kundi si Aldrin. Sana tinanong muna niya si Vivian kung sino ang gusto makipag-usap sa kanya. "Nice to see you again, Sarah." Nakangiting sabi ni Aldrin. Nagsalubong ang kilay niya. "Anong kailangan mo? At nandito ka?" Nakataas ang kilay na tanong ni Sarah. "Bakit? Bawal bang bumisita? Kliyente mo naman ako, di ba?" Nakangiting tanong ni Aldrin. Napabuntong hininga si Sarah. Sa bagay, tama nga naman ito. Walang dahilan para hindi ito pumunta roon dahil siya ang may kailangan sa mga ito. "Pasensya na. Ano pong kailangan nyo?" Tanong ni Sarah. Dahan-dahan na lumapit si Aldrin sa kanya habang titig na titig sa kanyang mga mata. Napalunok siya sa paraan ng pagtitig nito.
Kaagad siya nag-iwas ng tingin rito dahil hindi niya maipagkakaila na napakagwapo nito. Huminto ito ng ilang metro na lang ang layo sa kanya. Paano kung sabihin ko sa'yo na ikaw ang kailangan ko? Ayos lang ba? Tanong ni Aldrin. Lumingon siya at nakita ang pagngisi nito. Binigyan niya ito ng masamang tingin. Wala akong panahon na makipaglokohan, Aldrin. Marami akong ginagawa. Kung wala kang kailangan sa akin, umalis ka na dahil madami pa akong gagawin. Importante sa akin ang oras. Mataray niyang sagot at takmang tatalikod na siya nang hawakan ni Aldrin ang kanyang kamay. Nandito ako para... Natigilan sa pagsasalita si Aldrin nang marinig niya ang matinis na boses ng kambal. Mama, nandito na po kami! Sabi ni Damien. Napatingin siya sa dulo na makitang sabay na tumatakbo palapit sa kanya ang kambal. Maging si Aldrin ay napatulala sa kambal. Napamura siya sa isip. Wrong timing. Naiinis na sabi ni Sarah sa sarili. Niyakap siya ng mga ito na makalapit sa kanya ang kambal. Nang umalis sa pagkakayakap, napatingin kay Aldrin ang dalawa. Mama, sino po siya? Tanong ni Damien. Wala na siyang pagpipilian kundi ang ipakilala si Aldrin sa kambal. Siya? Siya ay isa sa mga kliyente ko. Lumapit ang dalawa at nagpano kay Aldrin. Ang babait naman ninyo. Komento ni Aldrin sa kambal. Si Mama po ang nagturo sa amin na maging magalang po sa mga nakakatanda sa amin. Nakangitin tugon ni Damien. Ngumiti lamang si Aldrin at napatingin sa kanya. Nasaan ang papa nyo? Tanong ni Aldrin. Nanlaki ang mga mata ni Sarah sa tanong na yun ni Aldrin. Akman sasagot sana ito nang unahan na niya. Damien, Dylan, pumunta na kayo sa opisina. Mag-uusap lang kami ni Aldrin. Kaagad naman na sumunod ang kambal at nagtungo na sa kanyang opisina. Nakahinga siya ng maluwag. Bakit ayaw mong malaman ko kung nasaan ang kanilang ama? Sabihin mo nga sa akin. Ako ba ang kanilang ama? Nagdududang tanong ni Aldrin. Tinitigan ni Sarah ang binata. Ikaw? Ikaw ang ama ng mga anak ko? Nahihibang ka na ba? Hindi ka ang ama nila. Umalis ka na, Aldrin. Walang patutunguhan ng pagpunta mo rito. Seryoso niyang sabi. Gumanti ng tingin si Aldrin. Kapag nalaman ko na ako ang kanilang ama, sisiguraduhin ko na magkakaroon ako ng karapatan sa kanila. Natawa na lamang si Sarah. Naningkit ang kanyang mga mata. Kung sakali man na ikaw ang ama nila, sa tingin mo ba bibigyan kita ng kustodiya? Hindi. Tandaan mo, ikaw ang nang-iwan sa akin. Natigilan si Aldrin. Mukhang napagtanto nito ang mga pagkakamaling nagawa. Umalis ka na, Aldrin. Muling tinitigan siya ng binata hanggang sa napabuntong hininga ito at naglakad na paalis. Ngunit huminto ito at lumingon sa kanya. Iniwan kita dahil may dahilan, Sarah. Kung alam mo lang ang mga pinagdaanan ko. Pero kung ang kambal nga ay anak ko, sana bigyan mo ko ng pagkakataon na maging ama sa kanila. Pagkasabing nun ay umalis na si Aldrin. Siya naman ay hindi napigilan ng pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Oo, hindi ko alam ang mga pinagdaanan mo. Pero hindi mo rin alam ang mga pinagdaanan ko nung ipinagbubuntis at ipinanganak ko sila. Kaya wala kang karapatan na husgahan ako, Aldrin. Dahil sa atin dalawa ako mas nahirapan. Tumutulo ang luha na sabi ni Sarah. Pinunasan niya ang luhang naglandas sa kanyang pisngi at bumalik na sa opisina. Kasalukuyan na nasa opisina si Aldrin ng mga sandaling yon. Pero hindi siya makapag-focus sa ginagawa dahil ang isip niya ay na kay Sarah. Mukhang kailangan ko ng tulong ni Joseph para malaman ko kung ano ko nga ba talaga ang kambal. Pero malakas ang kutob ko na anak ko sila. Bago pa man niya iniwan si Sarah, may nangyari na sa kanila. Kinuha niya ang cellphone sa drawer at tinawagan si Joseph. Dude, napatawag ka. May kailangan ka na naman, no? Natatawang biro ni Joseph sa kabilang linya. Oo, dude. Alam na alam mo talaga kapag may kailangan ako, no? Nakangiting sabi ni Aldrin na para bang nasa harapan niya ang kausap. Natawa naman ng malakas ang lalaki. Tsaka mo lang naman ako tatawagan kapag may kailangan ka. Nagtatampong sabi ni Joseph. Hayaan mo kapag nagawa mo tong ipinapagawa ko sa'yo, mag-inuman tayo sa isa sa mga sikat na bar dito sa bayan. Pangako niya sa kaibigan. Gusto ko yan, dude. Ano bang kailangan natin? Napangiti siya sa sinabing yun ni Joseph. Pumunta ka dito sa opisina ko. Wala pang kalahating oras ay naroon na sa opisina niya si Joseph. Ang bilis natin to Biro ni Aldrin. Siyempre, excited ako doon sa sinabi mo na magbabar tayo. Natawa na lamang siya. Inilapag niya ang litrato sa harap ng lalaki. Paano siya nagkaroon ng ganoong litrato? Bilang isang CEO, marami siyang koneksyon. Kaya sa loob lamang ng ilang araw,
ay nakakuha siya ng impormasyon at litrato ng mga bata. Gusto kong malaman kung sino ang kanilang ama o kaya malaman kung sino naging nobyo ni Sarah nito mga nakaraang taon. Ikaw nang bahala dyan, dude. Gusto kong malaman, ASAP. Utos ni Aldrin, kunwaring sumaludo si Joseph. Noted, Mr. CEO. Gusto mong makumpirma kung anak mo sila, di ba? Tumango si Aldrin. Tumayo na ito at nagpaalam na sa kanya. Isang araw lang ang lumipas, dumating sa opisina niya si Joseph na may hawak na envelope kung saan naroon ang mga nakalap nitong impormasyon kina Dylan at Damien. Inilapag ng lalaki ang envelope sa kanyang harapan. Nandyan na ang mga impormasyon na kailangan mong malaman tungkol sa kambal. Hihintayin ko ang tawag mo para sa pagpunta natin sa sikat na bar. Deserve ko ng malaking treat dahil hindi ako halos nagpahinga para makumpleto ang mga impormasyon na kailangan mo. Paliwanag ni Joseph. Salamat, dude. Hayaan mo kapag naging maayos kami ni Sarah, ikaw ang magiging best man ko. Sabi ni Aldrin, natawa lamang ang kaibigan. Kung may balak ka na pakasalan si Sarah, dapat may etras mo na ang kasal ninyo ng fiancé mo at makausap mo ang dad mo. Natigilan si Aldrin. Tama nga naman ang kaibigan. Dahan-dahan na binuksan ni Aldrin ang envelope. Naroon ang buong report na ginawa ni Joseph. Nakasulat roon ang kapanganakan ng kambal, maging ang mga taong pinagtanungan ni Joseph tungkol sa nakaraan ng kambal. Confirm, anak ko nga sila. Usal niya sa sarili. Huminga si Aldrin ng malalim bago pumasok sa loob ng butik ni Sarah. Nadatnan niya sa isang tabi ang sales lady nito. Binati siya nito. Nandito na ba si Ma'am Sarah mo? Tanong ni Aldrin. Maya-maya pa daw ang dating nito dahil inihatid ang kambal sa eskwelahan. Kaya naman nagtingin-tingin muna siya sa mga naroon na gown. Hanggang sa napahinto siya sa isang napaka-eleganting gown. Nai-imagine ko tuloy na si Sarah may suot nito. Kung alam niya lang na siya talaga ang pangarap ko. Anong ginagawa mo dito, Aldrin? Tanong ni Sarah. Napahinto siya sa ginagawang pagsipat sa gown nang marinig ang boses na yon. Umarap siya at nakita si Sarah na nakatingin sa kanya. Pinasadahan niya ng tingin ang babae. Bilog ang mga binti na expose sa suot nitong fitted skirt na hanggang kalahati ng hita at sleeveless na blouse. Mr. Alvarez, kung saan na naman napupunta ang mga mata mo? Napatikim siya at humarap kay Sarah. May sasabihin ako. Anak ko ang kambal, di ba? Paano ka nakakasiguro na anak mo sila? Nakakunot ang noon na tanong ni Sarah. Ngumisi siya. Sa tingin mo, pupunta ako dito na walang ebidensya? Nakangitin tanong ni Aldrin. Napabuntong hininga si Sarah at naglakad na patungo sa opisina. Sumunod naman si Aldrin sa babae. Pagdating sa loob, naupo na sa swivel chair ang babae. Inilahad niya ang kamay sa harap ng upuan. Maupo ka, Mr. Alvarez. Nakakahiya naman kung nakatayo ka lang dyan. Pwede ba yon? Papatayuin ko ang isang CEO? Naupo naman si Aldrin sa upuan na naroon. Inilahad ang envelope sa harap ng babae. Binuksan niya ni Sarah at kinuha ang papel na naroon. Binasa nito yon. Alam mo naman na kaya kong gawin ang lahat para malaman ang katotohanan. Kahit malaking pera ang kapalit niyan. Napabuntong hininga si Sarah at tinignan siya. Anong kailangan mo, Aldrin? Gusto mo magkaroon ng karapatan sa mga bata? Bakit? Nasaan ka ba nung kailangan kita? Nasaan ka nung ipinagbubuntis at ipinanganak ko ang kambal? Tanong nito na nakataas ang kilay. Pero ramdam ni Aldrin ang bigat ng kalooban nito sa mga ginawa niya rito. Naikuyom niya ang kamao. Alam mo ang dahilan kung bakit ko yun nagawa, Sarah. Natakot ako at nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Dahil pakiramdam ko, talunan ako kapag hindi ko sinunod ang gusto ng dad ko. Pero ngayon, gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hayaan mo kong bumawi sa inyo. Siguro, ayaw mo din lumaki ang mga anak mo na walang kinikilalang ama. Karapatan nila makilala ang kanilang ama. Napabuntong hininga si Sarah at tumango. Sige, hahayaan ko makilala ka ng mga anak natin dahil maski sila sabik na rin sa isang ama. Napangiti si Aldrin kahit papaano at hindi nawalan ng saysay ang ginawa niya. Ngayon, ang susunod niyang hakbang ay makilala siya ng kanyang mga anak bilang ama nila. Gusto kong makilala ang kambal, Sarah. Pwede ba bukas? Tanong ni Aldrin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Sarah na pumayag siya na makilala ni Aldrin ang kambal. Siguro dahil tama nga naman ang binata. May karapatan ito sa kambal. Dahil bali-balik na rin man ang mundo, anak pa rin ito ang dalawa. At karapatan din ng kambal na makilala si Aldrin bilang kanilang ama. Paano ang fiancé mo? Paano kapag nalaman niya na may anak ka sa akin?
Tiyak na magagalit yon. Natawa na malakas si Aldrin at napailing-iling. Magagalit? Bakit siya magagalit? Alam niya noon pa man na hindi ko siya gustong pakasalan, Sarah. Alam niya na hindi ko siya kailanman magugustuhan. Kaya kung iaatras ko ang kasal, wala siya magagawa doon. Paano yung ama mo? Paano kung hindi niya matanggap ang Natigilan si Sarah nang hawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Napatingin siya roon. Kaagad naman inalis ni Aldrin ang kamay roon. Huwag mong isipin si Dad. Wala na siyang pakailam kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko. Babae ako, Aldrin. Alam ko ang pakiramdam ng masaktan. Huwag na natin pag-usapan si Jessica. Ang pag-usapan natin ay ang pagkikita namin ng kambal. Huminga siya ng malalim at tumango. Sige, ipapakilala kita sa kambal bukas. Pumunta ka rito bago sila umuwi para madatnan ka nila. Ngumiti at tumango si Aldrin sa sinabi niya. Tumayo na ang binata at naglakad na palabas ng opisina. Pero bago ito lumabas, may sinabi ito na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko sa iyo, Sarah. Humanap lang ako ng tiyempo para makita kita ulit. Alam ko na hindi mo na ako mahal. Pero gagawin ko ang lahat para bumalik ulit ang pagmamahal mo sa akin. Pagkasabi nun ay tuluyan na lumabas si Aldrin. Naiwan siya nakanganga habang nakamasid sa pinto. Kasabay nun ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit mo ginagawa sa akin to, Aldrin? Hindi niya napigilang sabihin sa sarili. Kasalukuyan na nagbabasa ng storybook si Sarah sa kambal. Ginagawa niya kasi yon pampatulog sa kambal. Mama, kumusta po maghapon niyo? Pagod po ba kayo? Malambing na tanong ni Damien. Napatingin sa kanya si Dylan. Mama, gusto niyo po i-massage ko kayo? Tanong ni Dylan. Napangiti naman si Sarah sa ipinakitang concern ng kambal. Hinalikan niya ang dalawa sa kanilang noo. Ayos lang naman si Mama, mga anak. Kayo ang inspirasyon ko eh. Hayaan niyo po, Mama. Kapag may nanakit sa inyo, kami ang magtatanggol sa inyo. Wala po kasi si Papa kaya kami na lang po ang gagawa nun. Tama po si Damian, Mama. Hindi namin hahayaan na saktan ka lang kung sino. Napangiti naman si Sarah sa sinabi ng kambal. Hindi niya mawari bakit na-excite siya. Na-excite ba siya dahil makikita na ng kambal ang kanilang ama? O na-excite siya dahil magkikita ulit sila ni Aldrin? Napakagatlabi siya. Ano ba ito nangyayari sa akin? Umayos ka nga. Mama, ano po sabi niyo? Tanong ni Damian, nagising pa pala. Nakatingala naman sa kanya si Dylan. Pasimple niyang ginulo ang buhok ng panganay na anak. Matulog na kayo dahil bukas may supresa ako sa inyo. Talaga po? Nanlalaki ang mga mata na tanong ng kambal. Natawa naman siya ng mahina. Oo, kaya matulog na kayo. Tiyak na matutuwa kayo sa supresa ko. Nakangiting sabi ni Sarah. Ipinikit naman ng dalawa ang kanilang mga mata. Siya naman ay ipinikit na rin ang mga mata para matulog na at makapagpahinga. Ano kaya mangyayari bukas? Hindi napigilang sabihin ni Sarah bago tuluyang nakatulog. Kanina pa napapatingin si Sarah sa wall clock ng kanyang opisina. Mag-aalas 11 na ng umaga at malapit na mag-out ang kambal pero wala pa rin si Aldrin. Umarap na lamang siya sa computer at itinoon ng atensyon roon. Nasaan na kaya yon? Huwag niyang sabihin na hindi siya pupunta. Nangako ako sa kambal na may surprise ako sa kanila. Naiinis niyang bulong habang tumitipa sa keyboard ng computer. At sino nagsabi na hindi ako pupunta? Natigilan si Sarah sa ginagawa nang marinig ang boses na yon ni Aldrin. Napatingin siya sa nakabukas na pinto kung saan nasa labas si Aldrin at may hawak na 2 box na hindi niya alam kung ano ang laman. Kanina ka pa dyan? Tanong ni Sarah. Nagkibit balikat ang binata. Kadarating ko lang. So talagang gustong-gusto mo ako makita? Pilyong tanong ni Aldrin. Napairap siya. Hindi ah. Nangako kasi ako sa kambal na may supresa ako sa kanila. Ayoko naman na ma-disappoint sila. Tsaka bakit kung makapagsalita ka parang close na ulit tayo? Aldrin, tandaan mo ang dahilan kung bakit ka nandito. Bakit? Masama ba na maging close na tayo? Tandaan mo rin. Ikaw ang ina ng kambal at ako ang ama nila. Kaya wala kang pagpipilian. Dahil sa ayaw at gusto mo, magiging malapit tayo sa isa't isa. Seryosong sabi ni Aldrin. Napalunok siya sa paraan ng pagtitig ng binata. Nag-iwas siya ng tingin at tumango. Hintayin mo na lang ako sa labas. Baka nasa daan na ang kambal. Si Mama kasi ang sumusundo sa kanila dahil nagtitinda siya malapit sa school. Tumango si Aldrin at umalis na sa harap. Ibinugan niya ang hangin na kanina pa niya pinipigilan. Relax self, si Aldrin lang yan.
Pagpapalakas loob niya sa sarili tsaka lumabas na ng opisina. Nang makalabas si Sarah, sakto naman na dumating ang kambal. Kaagad na lumapit sa kanya ang dalawa at niyakap siya. Si Aldrin ay nasa gilid lamang at pinagmamasdan sila. Nagkatitigan sila. Kita sa mukha ng binata ang pangungulila sa mga anak. Napatingin na rin ang kambal kay Aldrin. Mama, may customer po pala kayo. Sino po siya? Tanong ni Damien. Sino po siya? Siya po ba ang tito ko? Tanong naman ni Dylan. Wala roon ang kanyang ina dahil nauna nang umuwi. Dahil half day lang ang kambal, sabay na silang uuwi ng bahay. Napalunok siya ng laway at napatingin kay Aldrin. Tumango ito, tanda na dapat niyang sabihin sa kambal ang totoo nitong pagkatao. Hindi siya customer mga anak. Actually, siya ang surprise ko sa inyo. Siya ang papa niyo. Siya si Aldrin Alvarez. Kita sa mukha ng kambal ang gulat. Nanlaki at napaawang ang labi ng dalawa habang nakatitig sa lalaki. Kita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Aldrin. Mga anak, ako to. Ang papa niyo. Pasensya na kayo kung matagal bago ako nagpakita sa inyo, ha? May pinuntahan kasi ako at nawalan kami ng komunikasyon ng mama niyo. Sabi po ni mama, iniwan niyo daw po siya. Sabi ni Damien. Napatingin sa kanya si Aldrin. Tinaasan niya ito ng kilay. Totoo naman na iniwan siya ni Aldrin. Umungklo ang binata para magpantay ang mukha nito at ng kambal. Hindi ko sinasadya na iwan ko kayo ng mama niyo. Pero kailangan ko yung gawin para sa future niyo. Hindi ba kayo galit sa akin? Tanong ni Aldrin. Umiling ang dalawa. Hindi po ako galit sa inyo, Papa. Naintindihan po namin pero po sana, wag na po kayong aalis ha. Wag niyo na po kaming iiwan ni Mama. Nakangusong tanong ni Dylan. Natawa ng mahina si Aldrin at pasimpleng ginulo ang buhok ng kambal. Oo naman. Hindi ko na kayo iiwan mga anak. Nandito na ako, kaya hindi ko na kayo iiwan ng mama ninyo. Nakangiting sabi ni Aldrin at tumingin sa kanya. Tara, kain na tayo. Kainin natin yung dala kong pagkain sa opisina ng mama ninyo. Excited na sabi ni Aldrin. Napapalakpak naman ang dalawa at hinila ang kamay ng kanilang ama patungo sa opisina niya. Nakangiti sumunod naman siya sa mga ito. Tinulungan niya si Aldrin na ihanda ang pagkain sa mesa. Mama, ang cute niyo pong tignan ni Papa. Bulalas ni Damien. Natigilan siya at napatingin kay Aldrin na nakatitig sa kanya. Salamat mga anak. Huwag kayong mag-alala, mapapadalas ang pagbisita ko rito para makita kayo at ng mama ninyo. Naghiyawan ng dalawa. Okay naman sa'yo yun, di ba? Sarah? Nakangising tanong ni Aldrin. Binigyan niya ng masamang tingin ang lalaki. Talagang kino-corner siya nito. Okay. Tipid niyang sagot na mas lalong nagpangiti kay Aldrin. Dahil excited na makasama ng mga bata ang kanilang ama, napagpasyahan ni Aldrin na ipasyal ang kambal sa mall kasama si Sarah. Nag-enjoy ang dalawa. Masaya si Aldrin na nakikita nakangiti ang kambal. Ang saya-saya po, Papa. Alam niyo po ba na ngayon lang po namin naranasan ni Dylan na maglaro dito? Busy po kasi si Mama minsan. At syempre dahil kasama po namin kayo. Masigla sabi ni Damien. Napangiti naman si Aldrin. Hayaan niyo kapag off ko, ipapasyal ko kayo sa lugar na gusto ninyong puntahan. Okay ba yon? Tanong ni Aldrin. Tumangutango ang dalawa. Opo, Papa. Gusto po namin yon. Masigla sagot naman ni Dylan. Gumagabi na. Tara na. Uwi na tayo sa inyo. Tanong ni Aldrin. Pumayag naman ang dalawa. Magkakasabay na sila lumabas ng mall. Nasa tabi lamang niya si Sarah. Nagulat na lamang si Aldrin nang pumunta sa harap nila si Damien at hawakan ng kamay nila ni Sarah at pag-abutin yon. Dapat po holding hands po kayo ni Mama, Papa. Mas sweet po yun, di ba? Nakangiting sabi ni Damien. Nagkatitigan sila ni Sarah. Wala naman siya nakitang pagtutol sa mukha ni Sarah kaya mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay nito. Narinig pa niya ang pagbuntong hininga ni Sarah. Hindi porket magka-holding hands na tayo, okay nang lahat, Aldrin. Seryosong sabi ni Sarah. Napangiti si Aldrin. Oo, nagsusungit ito pero ramdam niya na gusto din nito ang ginagawa niya. Magiging okay din ang lahat, Sarah, at sisiguraduhin ko yan. Kaagad na binitawan ni Sarah ang kamay niya. Inilapit niya ang bibig sa tenga ng dalaga. Bakit mo binitawan? Gusto mo na magtampo ang anak natin dahil hindi magkahawak ang kamay natin? Pangungonsensya ni Aldrin. Napabuntong hininga na lamang si Sarah. Tumingin sa kanya at inirapan siya. Ilang segundo lang, ito na ang kusang nagsalikop ng kanilang kamay. Napangiti na lamang si Aldrin.
Konting-konti na lang, makukuha na niya ng tuluyan ang loob ni Sarah. Nang makarating sila ng bahay ni Sarah, bumaba ang kambal. Pumasok na rin sila sa loob. Nadatnan nila ang ina ni Sarah na nagluluto ng pagkain. Kaagad siya lumapit rito at nagmano. Magandang gabi po, tita. Bati niya. Ikaw si Aldrin? Opo, ako po ang ama ng kambal. Humihingi po ako ng pasensya dahil hindi ko po napanagutan si Sarah. Pangako po, babawi po ako sa kanila. Pangako ni Aldrin. Abay dapat lang na bumawi ka kasi hindi biro ang pinagdaanan ni Sarah noon. Nakikita ko na masaya ang kambal sa'yo kaya hahayaan kita na mapalapit sa kambal at kay Sarah. Pero mangako ka na magpapakaama ka na. Mahabang lintanya ng ina ni Sarah. Makakaasa po kayo. Aba, pakasalan mo na si Sarah, Aldrin. Lalo na't may anak na kayo. Sabi ng ginang, pinalakihan ni Sarah ng mga mata si Sylvia. Manamain, kung ano-ano na naman yung sinasabi ninyo. Napangiti na lamang siya at inilatag sa mesa ang dala niyang ulam nila. Lumabas naman ang mga bata, suot ang bagong bilin niyang damit para sa mga ito. Halina kayo mga anak, kain na tayo. Yaya ni Aldrin sa mga anak. Kagad naman na tumakbo ang mga ito palapit sa kanya. Nang matapos sila maghanda ng pagkain, nagsalo-salo na sila sa hapagkainan. Natapos ang hapunan na masaya sila nagsalo-salo. Maraming salamat po sa masarap na hapunan, Tita Sylvia. Mukhang mapapadalas po ako dito. Nakangiting sabi ni Aldrin. Abay walang problema, iho. Si Sarah na maghahatid sa iyo sa labas at maghuhugas lang ako ng pinggan. Bago siya umalis, niyakap niya ang kambal at hinalikan sa noo. Aalis na si Papa. Pakabait kayo, ha? Huwag matigas ang ulo. Lagi sumunod sa bili ni Mama, ha? Okay ba yon mga anak? Bili ni Aldrin sa kambal. Sabay na tumango ang dalawa. Tumingin siya kay Sarah. Tumango ito. Pasok na kayo sa loob ng kwarto ninyo, Damian, Dylan. Ihahatid ko lang si Papa ninyo sa labas. Pili naman ni Sarah sa dalawa na kaagad namang sinunod. Lumabas na silang dalawa ng bahay. Nang nasa tapat na sila ng sasakyan niya, humarap siya kay Sarah. Bukas, kakausapin ko na si Jessica at i-atras ko ang kasal. Gusto ko nang tapusin ang problemang to para makapag-focus na ako sa inyo. Sabi ni Aldrin. Naaawa ako kay Jessica. Nang dahil sa amin, i-atras mo ang kasal. Pwede naman kayo magpakasal kahit na may anak ka sa akin. Sa susunod na araw na kami magkikita. At doon natin sasabihin sa kanya ang lahat. Lumapit siya kay Sarah at kinulong ang mukha nito gamit ang kanyang dalawang palad. Sabihin mo sa akin na mahal mo pa ako. Sarah, sisiguraduhin ko na hindi na siya magiging hadlang sa atin. Pakiusap ni Aldrin habang titig na titig sa mga mata ng babae. Nagbaba ito ng tingin. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Aldrin. Hayaan mong pag-isipan ko muna ang lahat dahil nalilito rin ako. Tignan mo ako at hayaan mong gawin ko to. Sabi ni Aldrin. Nagangat ng tingin si Sarah. At yun ang ginawang pagkakataon ni Aldrin para ilapat ang labi sa labi ng babae. Nung una ay nabigla si Sarah pero kalaunan ay tumugon na rin ito. Ibinigay niya ang matamis na halik sa babae. Ipinaramdam niya rito ang pagmamahal niya. Inihingal na naghiwalay ang kanilang labi. Pinagdikit niya ang kanilang noo. Please, ayusin natin to, Sarah. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Nakikiusap ako na huwag mo sana akong bibitawan. Pakiusap ni Aldrin, umalis si Sarah at tumalikod na. Bigyan mo pa ako ng ilang araw para makapag-isip, Aldrin. Umuwi ka na, mag-iingat ka. Bili ni Sarah tsaka pumasok na sa loob ng bahay. 3:00 ng hapon na maging bisita ni Sarah si Jessica. Nakipagbeso-beso pa ito sa kanya. Naku, pasensya ka na ha. Naging busy ako nitong mga nakaraang araw. Hingin pa umanhin ni Jessica. Ayos lang, naintindihan ko. Maupo po muna kayo, ma'am. Sabi ni Sarah. Pansin niya na malungkot ang babae. Napabuntong hininga ito ng malalim. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pakiramdam ko parang ayaw na sa akin ni Aldrin. Pakiramdam ko na may babae siyang kinakatagpo. Malungkot na sabi ni Jessica. Napakagatlabi si Sarah. Alam niya na siya ang dahilan kung bakit busy si Aldrin. Paano mo nasabi na may kinakatagpo siya? Usiserang tanong ni Sarah. Wala, gusto lang niyang malaman ang dahilan. Kapag pumupunta kasi ako sa opisina niya, madalas wala siya at sinasabi na may pinupuntahan siya. Hindi na lamang siya umimik. Siguro busy lang po si Aldrin sa mga ginagawa niya. Pag-usapan na po natin ang mga dapat gawin, ma'am. Sabi na lamang ni Sarah pero sa loob-loob ay nasasaktan siya para sa babae.
Bumukas ang pinto ng opisina ni Aldrin at pumasok doon si fiancé na may ngiti sa mga labi. Sabi ko na nga ba, mamimiss mo ako? Nakangiting sabi ni Jessica. Umiling si Aldrin. Alam mo na noon pa lang hindi na kita magagawang mahalin. Nandito ako para tapusin ang lahat. Nandito ako para i-cancel ang kasal natin. Hindi mo pwedeng i-cancel dahil naayos ko na lahat. Hindi ko hahayaan na may kasal ako sa'yo. Gusto kong may kasal sa taong mahal ko. Final na sabi ni Aldrin. Sino yon? Tanong ni Jessica. Malalaman mo, basta i-cancel mo ang kasal. Isumbong mo man ako kay Dad, wala akong pakialam. Maninindigan ako sa kung sino ang gusto ko. Seryosong sabi ni Aldrin. Hindi ako papayag. Banta ni Jessica at nagmarcha paalis ng opisina ni Sarah. Nang makalabas, inilabas ng babae ang cellphone. Gusto kong manmanan mo si Aldrin. Gusto kong malaman kung sino ang babaeng kinakatagpo niya. Hindi maiwasang ma-excite ni Aldrin habang papunta siya sa butik ni Sarah. Napapatingin siya sa rearview mirror dahil may nakasunod sa kanya. Hinayaan na lang niya ito. Nang makarating sa butik, kaagad siya lumabas at pumasok sa loob. Nandiyan na ba ang Ma'am Sarah mo? Tanong ni Aldrin sa sales lady. Opo, nasa opisina po niya. Sagot naman ng sales lady na si Vivian. Nagpunta siya roon at kumatok. Kaagad naman siyang pinagbuksan ni Sarah. Nagulat ito na makita siya. Aldrin, nandito ka. May kailangan ka ba? Tanong ni Sarah. Pumasok siya sa loob at hinablot sa bewang si Sarah habang nakatitig sa mga mata nito. Bawal ba na pumunta rito para bisitahin ka? Nakangiting tanong ni Aldrin. Nagiwas ng tingin si Sarah pero kita niya ang pamumula ng pisngi nito. At hindi niya maiwasang mapangiti na siya ang dahilan nito. Sinusubukan na umalis ni Sarah sa pagkakayakap niya. Aldrin, pakawalan mo ko, marami pa akong gagawin. Napapaos na sabi ni Sarah. Paano kung ayaw kitang pakawalan? Tanong ni Aldrin. Tinignan siya nito ng masama. Aldrin, marami pa akong gagawin kaya... Hindi na niya pinatapos pa si Sarah sa pagsasalita. Kagad niyang sinungaban ng mapusok na halik ang babae. Namiss niya ito. Nung una ay hindi tumutugon si Sarah pero kalaunan ay tumutugon na rin. Mas lalo niyang hinapit si Sarah palapit sa kanyang katawan. Mas lalo siya nag-init nang umungol ito. Gustong-gusto niya ang pag-ungol nito. Hinihingal na naghiwalay ang kanilang labi. Magtatrabaho na ako, Aldrin. Huwag mo na akong istorbohin. Pakiusap ni Sarah. Kaagad na kumalas ang babae sa pagkakayakap niya at tumupo sa swivel chair. Siya naman ay naupo sa upuang naroon. Bakit hindi ka pa umalis? Tanong ni Sarah. Bawal bang bantayan ka habang nagtatrabaho ka? O baka nahihirapan ka magtrabaho dahil nandito ako? Nakangising tanong niya na tinugon ni Sarah ng isang irap. Kakausapin ko si Dad mamaya at sasabihin ang plano ko sa pag-atras sa kasal. Kailangan na matapos to para malaya na ako. Tiyak na hindi ipapamahala sa iyong kumpanya na kay tagal mong pinamahalaan, di ba? Tanong ni Sarah. Napabuntong hininga siya. Oo, alam niya yon pero hindi yun ang magiging dahilan para ipilit ang sarili niya sa isang sitwasyon na ayaw na niya. May naipon ako at handa ako magsimula ulit sa bagong negosyo. Basta makasama ko lang kayo, masaya na ako. Natigilan si Sarah at napatingin sa kanya. May kung anong emotion siyang nabasa sa mukha nito pero kaagad din nawala. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita, Aldrin. Ang hirap na magtiwala kapag nasira ang tiwalang ibinigay sa'yo. Hinawakan ni Aldrin ang kamay ni Sarah. Kahit ngayon lang, magtiwala ka ulit sa akin, Sarah. Pangako, hindi ko nasisirain muli ang tiwalang ibibigay mo sa akin. Napatitig sa kanya si Sarah. Nagkatitigan sila hanggang sa napabuntong hininga ang babae at tumango. Sige, pagbibigyan kita, Aldrin. Pero sana wag na masira ang tiwala ko sa'yo ngayon. Dahil kung ginawa mong paulit, hindi mo na makikita pa ang kambal. Tumango si Aldrin at sinabing hindi na niya yun uulitin pa. Sa kabilang banda naman, tumawag ang isang lalaki kay Jessica at sinabi sa babaeng kausap na ang sasakyan ni Aldrin ay nasa isang butik na ang pangalan ay Sarah's Boutique. Naikuyom ng babae ang kamao. Salamat sa pagmatsyag, ako na bahala. Sagot ni Jessica. Nang matapos ang tawag, kaagad na tumayo ang babae at lumabas ng opisina. Pupuntahan niya si Sarah sa butik nito. Napatingin si Sarah sa pinto na sumungaw roon ang ulo ni Vivian. Sinabi nito na nasa labas si Jessica at gusto daw siyang makausap. Pakisabi pumunta na lang siya rito sa opisina para dito na kami makapag-usap. Sabi naman ni Sarah. Tumango naman ang babae. Ilang sandali lang pumasok na si Jessica sa kanyang opisina. Ma'am Jessica, kayo po pala. Kailangan niyo na po. Ano meron sa inyo ni Aldrin? May relasyon ba kayo?
Tinatrader mo ako ng patalikod? Sigaw ng babae. Tumayo siya at lumabas sa kanyang mesa. Nakonsensya siya sa mga nangyari. Sandali, magpapaliwanag ako. Pakiusap ni Sarah pero hindi na siya pinatapos ni Jessica at binigyan ng malakas na sampal. Halos matumba siya sa ginawa nito. Mabuti na lang at nakahawak siya sa gilid ng mesa. Kinuha kitang designer ko dahil malaki ang tiwala sa'yo ni Jade. Pero hindi ko akalain na aahasin mo ako. Wala ka bang boyfriend? Kaya pati boyfriend na may boyfriend pinapatos mo? Tuloy-tuloy nalinta niya ni Jessica. Wala akong inaagaw at hindi ko inagaw sa'yo si Aldrin. Dahil siyang ama ng aking anak na kambal. Mahinahon na sabi ni Sarah. Hanggat maaari ayaw niyang lumika ng gulo. Talaga namang malandi ka rin, no? Sigaw ni Jessica at takmang sasampalin ulit siya pero mabilis niyang nahawakan ng kamay nito. Tama na ang isang sampal pero hindi ako papayag na sampalin mo pa ulit ako. Galit niyang sabi habang nakatitig sa mga mata nito. Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Jessica tsaka nagmarcha paalis ng opisina. Nang makalabas ang babae, nanghihinang napaupo siya sa upuang naroon. Walang ano-ano ay pumasok si Aldrin. Sarah, ano nangyari? Nakita ko si Jessica na paalis sa tapat ng butik mo. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Sunod-sunod na tanong ni Aldrin na puno ng pag-aalala. Hanggang sa napatingin sa pisngi niya ang binata. Hinawakan ni Aldrin yon kaya napapiksi siya. Sinampal ka niya? Hindi ako papayag na sinampal ka niya. Nanggagalaiti na sabi ni Aldrin. Akmang aalis na sana si Aldrin pero mabilis niyang pinigilan ang lalaki. Huwag na. Dahil una sa lahat, tayo ang may kasalanan, Aldrin. Lumapit sa kanya si Aldrin at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ako papayag na saktan ka pa niya. Kailangan ko na makausap si Dad. Hindi na nakaimik pa si Sarah. Hahayaan na lang niya si Aldrin sa mga gusto nito dahil ng mga sandaling yon sa binata niya ipinagkakatiwala ang lahat. Mahal kita, Aldrin. Mahal na mahal. Natigilan si Aldrin sa mga sinabi niya pero ilang sandali lang ay napangiti ito at hinalikan ng kanyang noo. Mahal na mahal kita. Ilalaban natin to, ano man ang mangyari. Hindi kita bibitawan. Puno ng emosyon na sabi ni Aldrin. Niyakap siya ni Aldrin. Napapikit na lamang siya. Nang mga sandaling yon, panatagal loob at puso niya na hindi siya pababayaan ni Aldrin. Naikuyom ni Aldrin ng kamao habang lulad siya ng kanyang sasakyan. Hindi niya akalain na sasaktan ni Jessica si Sarah. Patungo siya ngayon sa mansyon ng kanyang ama. Na makarating, kaagad niyang ipinark ang sasakyan at pumasok sa loob ng bahay. Nandito ba si Dad, Mang Esther? Tanong ni Aldrin sa katiwala ng bahay. Sinabi naman ng matanda na nasa kwarto ang kanyang ama. Nagmamadaling inakyat niya ang hagdan at nang makarating sa opisina ng kanyang ama, pumasok na siya. Napatingin sa kanya ang kanyang ama na parenteng nakaupo sa swivel chair. My bastard son is here. Ano yung sinasabi ni Jessica na kinansel mo na ang kasal? Nakakunutan noon na tanong ni Alex. Oo, tama kayo Dad. Wala nang kasal na mangyayari. Kung ibablackmail niyo ang kumpanya, sa inyo na yan. Mas gugustuhin ko pa na magsimula ng simpleng negosyo kesa magpakasal sa babaeng hindi ko mahal. Biglang napatayo ang kanyang ama habang tinuduro-duro siya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Aldrin. Sa tingin mo, madali sa'yo ang gagawin mo? Ikaw na sanay sa yaman ay magsisimula ng bago? Hindi ganun kadali yon. At ito pa yung gaganti mo sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo? Sigaw ng Ginoo, tumalikod na siya. My decision is final. Ipaglalaban ko kung saan ako masaya. Pagkasabi nun ay umalis na siya ng opisina at lumabas ng bahay. Pupuntahan naman niya si Jessica para paalalahanan na wag nang sasaktan si Sarah. Walang sino man ang pwedeng manakit rito. Nang makarating si Aldrin sa kumpanya ni na Jessica, dumiretso siya agad sa opisina ng babae. Kaagad siya niyakap ng babae na makita siya. Aldrin, huwag mo kong iwan, please. Pakiusap ni Jessica. Inalis ni Aldrin ang babae sa pagkakayakap sa kanya at pabalyang itinulak sa sofa. Oo, lalaki siya pero nawawalan siya ng kontrol kapag ang mahal niya ang sinasaktan. Sa tingin mo, sa ginawa mo may natitira pa akong awa sa'yo? Sa ginawa mong pagsugod kay Sarah? Sa tingin mo masisiyahan ako? Walang kasal na magaganap. Kapag sinaktan mo pa ulit si Sarah, hindi ko alam kung ano pang kaya kong gawin sa'yo. Banta niya habang matalim na nakatitig sa babae. Tumalikod na si Aldrin at umalis roon. Habang lulan siya ng sasakyan, tumawag si Mang Esther. Natigilan siya sa ibinalita nito. Ano po? Papunta na po ako dyan. Pinatay ni Aldrin kaagad ang cellphone at nagmadaling nagtungo sa hospital kung saan isinugod ang kanyang ama dahil naatake ito sa puso.
Pagdating sa hospital, kaagad na nagtungo si Aldrin sa silid nito at nakita mahimbing na natutulog ang Ginoo habang may mga nakakabit na mga aparato sa kanyang katawan. Oo, naging makasarili siya, pero ama pa rin niya ang nasa harapan niya. Utang niya ang buhay niya rito. Dad, patawad ko naging matigas ang ulo ko. Gusto ko lang naman ipaglaban yung nararamdaman ko. Sino ba naman ang gustong maikasal sa babaeng hindi niya mahal? Dad, ginawa ko ang lahat para sundin kayo. Siguro naman karapatan ko naman lumigaya. Emotional na sabi ni Aldrin, tsaka hinawakan ng kamay nito at bahagyang pinisil. Tumulo ang luha sa mga mata ni Aldrin. Kasalukuyan nasa final draft na si Sarah sa gown na ipinapagawa sa kanya ng isang model. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang biglang tumunog yon. Si Aldrin ang tumatawag. Sinagot niya yon. Aldrin, napatawag ka? May importante ka bang sasabihin? Tanong ni Sarah. Nandito ako sa hospital. Sinugod si Dad dito dahil inatake siya sa puso. Paliwanag ni Aldrin. Kababakasan sa boses ng binata ang lungkot. Gusto mong bang puntahan kita dyan? Tanong ni Sarah. Pwede ba? Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Hindi, kung kailangan mo ako, pupuntahan kita dyan. Kaagad na iniligpit ni Sarah ang mga gamit. Oo, kailangan na ito sa mga susunod na araw pero kailangan siya ni Aldrin ngayon. Itinext ni Aldrin ang pangalan ng hospital kung saan nakakonfine ang ama nito. Nang mailigpit ang mga gamit, lumabas na siya ng butik at sumakay sa kanyang kotse at tinahakandaan patungong hospital. Nang makarating sa hospital, lumapit siya sa reception desk at tinanong kung saang room naroon si Alex Alvarez. Nang masabi yun ng nurse, tinungo na niya yon. Huminto siya sa tapat ng pinto at kumatok. Pagbukas nun, kaagad na niyakap siya ni Aldrin. Magiging maayos din ang lahat. Pagsubok lang yan sa'yo. Gustong iparamdam sa'yo ng langit na ama mo siya at walang dahilan para itakwil mo siya. Paliwanag ni Sarah. Mas lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. Mahal na mahal kita, Sarah. Sabihin mo na mahal mo din ako. Pag-iusap ni Aldrin, bumuntong hininga si Sarah. Mahal na mahal din kita. Pero sa ngayon, huwag mo muna natin pag-usapan ang nararamdaman natin sa isa't isa. Pagtuunan muna natin ang pansin ng kalagayan ng ama mo. Paliwanag niya. Tumango naman si Aldrin at ipinasok siya sa loob. Naupo lamang siya roon hanggang sa magpasya si Aldrin na lumabas para bumili ng pagkain nila. Mahal na mahal po kayo ni Aldrin, tito. Kaya gumising na kayo dyan para hindi na po siya mag-alala. Pagkausap ni Sarah sa Ginoo, napatayo siya nang bumukas ang mga mata nito. Gising na po kayo. Sandali, tatawagin ko po yung nurse. Wika ni Sarah. Sandali. Sino ka? Ikaw ba yung mahal ng anak ko? Tanong ni Alex. Tumango si Sarah. Ako nga po, tito. Alam ko na hindi niyo po ako tanggap, pero sana hayaan niyo po na patunayan ko kung gaano ko kamahal si Aldrin. Seryosong sabi ni Sarah, ngumiti pa ng pilit si Alex. Nang maatake ako, doon ko napagtanto na hindi ako naging mabuting ama kay Aldrin. Naging sunod-sunuran siya sa mga gusto ko, na pati kaligayahan niya ay iniwan para lamang sa kumpanya. Siguro ito na ang tamang panahon para hayaan ko siya lumigaya. Nakikita ko sa iyong mga mata ang pagmamahal mo sa anak ko. Hangad ko ang kaligayahan yung dalawa. Mahabang paliwanag ni Alex, lumapit si Sarah at hinawakan ng kamay ng Ginoo. Ipinapangako ko po na gagawin ko po ang lahat para kay Aldrin. Hindi ko po siya iiwan at mamahalin ko po siya ng buong puso. Matapat na sabi ni Sarah sa ama ng kanyang minamahal. Alam ko na magiging mabuti kang asawa sa kanya. Kaya nasa inyo na ang basbas ko. Napangiti na lamang si Sarah. Nang makabalik si Aldrin, sobrang saya niya dahil gising na ang kanyang ama. Nagkapatawaran sila hanggang sa may maalala si Sarah. Tito Alex, pwede ko po ba makausap si Aldrin sandali? Tanong ni Sarah. Sure, mag-usap muna kayo at ako'y magpapahinga muna. Nakangiting tugon ng Ginoo. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Aldrin at nagtungo sila sa labas. Parang iba na itong hatak mo sa akin ha. Nakangising tanong ni Aldrin. Umirap lamang siya. May plano sana ako. Dahil bukas na nga lalabas si Tito. Ipapakilala ko sa kanya ang kambal. Tiyak na matutuwa silang dalawa kapag nakita nila ang lolo nila. Magandang idea nga yan, Sarah. Salamat dahil nakita ni Dad ang insinseridad mo na ipaglaban ako. Wika ni Aldrin habang titig na titig sa kanyang mga mata. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi ng binata. Pinatunayan mo kung gaano mo ako kamahal. Papatunayan ko din kung gaano kita kamahal. Nakangitin tugon niya. Pinaglapat nito ang kanilang labi at binigyan siya ng maikling halik.
Nang matapos ang halik, pinagdikit nito ang kanilang mga mata. I love you, Sarah. Puno ng pagsuyong sabi ni Aldrin. I love you too, Aldrin. Tugon naman ni Sarah. Kinabukasan, habang naghahanda si Sarah ng almusal, naisip niyang sabihin sa kambal ang balak niya. Damien, Dylan, may gusto akong ipakilala sa inyo. Sabi niya habang sila'y nag-aagahan. Sino po, Mama? Sabay na tanong ng kambal. Basta, punta tayo mamaya pagkatapos niyong kumain, ha? Sabi ni Sarah. Sumang-ayon ang dalawa at sabay-sabay na silang kumain. Pagkatapos nilang kumain, pinaliguan na ni Sarah ang kambal. Saktong tapos na silang magbihis na may humintong sasakyan sa tapat nila. Si Papa na yon! Bulalas ni Dylan sabay palakpak pa. Nang matapos bihisan, lumabas na sila ng bahay at sinalubong si Aldrin. Binigyan siya ng mabilis na halik sa labi ng binata. May ipapakilala kami ng mama ninyo. Tiyak na matutuwa kayo. Excited na sabi ni Aldrin. Pagdating nila sa hospital, nagtatanong na ang kambal kung ano ang ginagawa nila roon. Basta surprise mga anak. Nakangiting sabi ni Aldrin. Dumiretso sila sa silid ni Alex at nakita nila itong kumakain ng mansanas. Napatingin sa kanila ang Ginoo. Ganoon na lang ang palalaki ng kanyang mga mata na makita ang kambal. Sino po siya, Mama? Papa? Tanong ni Damien. Siya ang Lolo Alex ninyo, mga anak. Hug niyo na si Lolo, dali. Excited na sabi ni Sarah. Nag-alangan pa ang kambal. Hanggang sa ang matanda na ang unang gumawa ng hakbang. Inilahad nito ang kamay. Hali kayo mga apo. Gusto kayong mayakap ni Lolo. Yun na naging hudyat para tumakbo ang kambal sa kanilang lolo at yakapin sila na mahigpit. Ang gugwapo naman ng kambal kong apo. Hinalikan naman ng Ginoo sa noo ang kambal. Nice to meet you po, Lolo. Masiglang bati ng kambal. Hindi maiwasang mapangiti ni Sarah sa nakikita. Isa rin sa pangarap ng kambal ang makita ang lolo nila. Biglang kumislap ang mga mata ng kambal na mapatingin ang mga ito sa likuran niya. Nagsalubong naman ang kilay niya kaya lumingon siya. Napaatras siya sa nakita. Aldrin, totoo ba to? Nagtatakang tanong ni Sarah. Paano ba naman nakaluhod sa harapan niya ang lalaki habang may hawak na kahon ng singsing? Oo naman. Ano sa tingin mo? Hindi na ako magpo-propose sa'yo? May anak na tayo at mahal natin ang isa't isa. Kaya gusto kitang makasama sa pagtanda ko. Seryosong sabi ni Aldrin habang titig na titig sa kanyang mga mata. Napakurap-kurap si Sarah. Hindi niya akalain na sa araw mismong yon magpo-propose ng kasal si Aldrin. Nabigla ako. Natatawang sabi ni Sarah. Ganon talaga kapag magpo-propose. Surprise. So tatanungin kita. Sarah, will you marry me? Handa ka ba maging asawa ko at makasama ako sa pagtanda? Tanong ni Aldrin. Mabilis na tumango si Sarah. Oo naman, gustong gusto. Masiglang sabi ni Sarah tsaka inilahad ang kamay sa harapan ng kasintahan. Mabilis naman yung isinuot ni Aldrin. Pumalakpak ang kambal. Yehey! Ikakasal na sun sina Mama at Papa! Excited na sabi ni Dylan. Natawa na lamang sila. Tumayo si Alex at lumapit sa kanila. Hinawakan nito ang kanilang kamay. Masaya ako para sa inyo. Congratulations. Mas lalong masaya ako para kay Aldrin. Dahil sa wakas, kasama na niya ang babaeng minamahal niya. Paano po yung pamilya ni Jessica? Baka magalit sila sa inyo dahil naiatras po ang kasal. Nag-aalalang tanong ni Sarah. Ngumiti si Alex. Huwag niyo nang alalahanin yon mga anak. Madali lang yon. Sa ngayon, pagtuunan niyo ng pansin ang nalalapit ninyong kasal. Napatingin si Sarah kay Aldrin na mga sandaling yon ay wala na siyang mahihiling pa.